To be honest, totoo naman talaga pambawi din to talaga din sa mga hindi nakakilala sa akin personally. Pero masabi ko din pambawi din sa mismong life ko ngayon kasi 2 years na rin ako nasa VQ, sa Batang Quiapo. Talagang ma-imbibe mo talaga yung character. Kaya nung dumating tong Inday na yun, na-balance din yung paano ako dumanaw din sa buhay ulit. Please help us spread the word using our official hashtags, hashtag in thy name and hashtag in thy name media conference. Kanina napanood namin ang train. Again naman, very impressive. It's a big... Mike. I'm sure everybody is now so excited to ask questions to our artist. Again, a round of applause for our representative from Abante. We have Mr. June Landing. Yes, yan. Kanina napanood namin ang trailer ng In Thy Name. And obviously, it's a big budgeted movie, no? Napakaganda. Ang laki-laki. McCoy, sabi niya, pakaswerte mo ang bongga. Kung sa FPJ's Batang Quiapo, kinasusuklaman ka. Dito naman talagang, syempre, pari ka, di ba? Ito raw ba, pambawi kung paano ang sama-sama mo dun sa TV series. Pero dito, syempre, pari ka, ikaw, napakabait mo, di ba? Kita mo? Hello, okay na. Salamat. To be honest, totoo naman talaga pambawi din to talaga din sa mga hindi nakakilala sa akin personally. Pero masabi ko din pambawi din sa mismong life ko ngayon kasi 2 years na rin ako nasa VQ, sa Batang Quiapo. Talagang ma-imbibe mo talaga yung character. Kaya nung dumating tong Inday na yun, na-balance din yung paano ako dumanaw din sa buhay. Totoo, kasi syempre pag gumawa ka ng character, minsan ididi mo talaga sa pinakaloob mo at ika-character mo talaga sa buhay mo. Kaya nakatulong dito sa akin na mabalance kung ano meron na nararamdaman ko. Minsan pagka syempre sa bilang David sa Batang Quiapo, mabigat talaga. Ito, ibang bigat to, about faith, about God naman to. Kaya ang sarap sa feeling na merong gitong project for me. Yeah. Actually, interesado kami malaman, nahirapan ka doon sa transition. Kasi you're doing Batang Quiapo at the same time na ginagawa mo to, di ba? In Thy Name, nahirapan ka sa dalawa. Yes po. Mentally, lahat, physically, kahit nga spiritually din po, sa totoo lang, ang hirap. Kasi ibang tao, the same time, totoong tao si Father Rowe. At napaka-importante na hindi magkamali sa mga bagay-bagay, hindi lang sa eksena, kung paano din gumalaw. Kaya mabuting inaral talaga namin na sa tulong din tulong ng Great Star sila, si Sir Cesar na nabigyan ako ng pagkakataon, tsaka ni Derek Romel, na mapagandaan to. Pumunta pa kami dito mismo, nagkaroon ako ng parang tinuruan ng paano mag-visa, paano maging isang Father Rowe, paano isang maging misyonaryo na pare. Na isa sa pinaka-natanda ko na bababa ka sa pinaka pagkatao mo. Kasi kami, as an actor, syempre, tuwating kami sa point na artista kami, na feel namin, kilala kami na lahat. Kaya nga po pinagwalis ako dun sa ginagawa sa akin. Parang feel ko na sa baba ka, wala ka dapat ikayabang ipalit. Yun yung mga ganong bagay nakatulong sa akin sa pelikula kasi bilang pare, alam natin ang pagiging pare napaka-solemn. And hindi siya basta-bastang nakakagawian ko. Kaya mahirap po talaga. Pero yun, excited na kami for March 5 kasi sa trailer pa lang kitang-kita namin na very Father Roel ka and hindi si David, no, ng Batang Quiapo. So, dyan pa lang congratulations. Pero eto, syempre, si JC De Vera, JC, ikaw yung head ng Rebel Group, tama ba? Yes. Oo. Ang character ko dito si Gaddafi Janjalani.
Yeah, okay. Yan, kitang-kita, no? Talagang, knowing nyo naman from the very start naman, magaling kang actor talaga. Pero eto, ang maganda, no? Hindi ka hesitant to accept yung mga ganitong klaseng role. Siyempre, kontrabida ka dito, lalabas, di ba? Pero, ikaw, every role yata for you is talagang challenging, di ba? Hindi ka basta tumatanggi dahil kung hindi ka yung bida, di ba? Pero yun, paano mo inatake yung role mo as the rebel group leader? First of all, gusto kong syempre magpasalamat kay Direk Cesar, kay Direk Rocket for this wonderful opportunity. It's not all the time naman kasi na I get to play these kinds of roles, di ba? Syempre nasa mainstream ako. For the longest time, I've been doing yung mga series sa TV. And tama ka, Tito Jun, hindi ako nakakakuha talaga ng mga kontrabida roles. So this time, it's a very, very nice opportunity for me to play yung ganito klaseng role. It can add up dun sa resume ko sa aking career na alam mo yun, once nakagawa ko ng ganitong character. Yes, mahirap. Yes, it was challenging. Pero in-embrace ko yun fully. And knowing naman na, alam mo yun, kasi as an actor naman, nararamdaman namin once na nabasa namin yung script, if kukunin namin to, tatanggapin namin tong ganitong klaseng character. And nung unang pinresent pa lang naman sa akin, hindi ako nagdalawang isip talaga. I really wanted to do the role. And ako pa mismo yung nag-follow up sa kanila na ano na ng status nito. Kasi gusto ko talaga siya gawin. And on top of that, yun nga, gusto kong makatrabaho rin si Makoy tsaka si Kuya Mon. And first time ko makatrabaho si Direk Cesar and si Direk Rocket. And masarap talaga makatrabaho yung mga first time kasi nakakadagdag ng ng excitement and ng bagong flavor sa pagganap naman ng character. Yan. Pero syempre, we would like to congratulate you, no? Kasi isa ka sa mga prime actors na hindi takot tumanggap ng kontrabida role. Yan. So, congratulations sa inyong lahat kasi limited to 2 questions. Gusto ko sana tanongin yung iba. Baka magtampo sila, pero baka putulan ako ng mic. Thank you very much, Sir June Lalin from Abante. So 2025, and please help us spread the word using our official hashtags, hashtag in thy name and hashtag in thy name media conference. Alright, I think everybody have had their good photo. Please do not worry because we will be having more photo opportunity as we progress with our event. Thank you to our media friends.